Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, January 8, 2025. Sa kasalukuyan at ayon sa pag-asa, patuloy na umiiral itong northeast monsoon o hanging amihan at nakakaapekto sa may northern Luzon pati na rin sa may central Luzon. Dahil dito asahan yung maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan. Habang itong shear line o yung salubungan ng malamig na northeast monsoon at mainit na hangin galing sa may silangan ang nakakaapekto naman sa may eastern section ng southern Luzon. Dahil dito asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at isolated thunderstorms. At sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay asahan naman yung epekto ng mga localized thunderstorms. Dahil dito asahan yung generally fair weather condition maliban lamang sa mga panandaliang buhos ng ulan lalo na sa hapon o sa gabi. Samantala, may umiiral na ngayong La Nina sa Tropical Pacific ayon yan sa pag-asa. Kaakibat nito ang matitinding mga pag-ulan na posibleng magdulot din ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Inaasahan din ang mga pamumuo ng mga sama ng panahon o bagyo na papasok o mabobuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang mararamdaman ang epekto ng La Nina ngayong Enero hanggang Marso ng kasalukuyang taon. At ayon nga sa pag-asa, posible ang 2 hanggang 8 bagyo ang maaaring pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility para sa unang 6 na buwan ng taon na ito. Kaya naman patuloy na magantabay sa mga update nating ilalabas at ng pag-asa. Magandang balita naman sa ngayon dahil wala pa tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maring makaapekto sa ating bansa hanggang sa susunod na 3 araw. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, dahil nga sa epekto nitong northeast monsoon, asahan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Central Luzon ang maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan. Habang sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region at Eastern Visayas ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at isolated thunderstorms. Dulot naman yan ng shear line. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan. Habang sa Ilocos Region ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga mahihinang pag-ulan na dulot ng northeast monsoon. At sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan o thunderstorms na dulot ng mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas, nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay may nakataas pa rin tayo na gale warning sa mga seaboards ng Batanes, Babuyan Islands, northern coast ng Ilocos Norte, northern coast ng Camarines Norte, at northern coast ng Catanduanes. Dahil pa rin yan sa epekto nitong northeast monsoon o hanging amihan. Payo ng pag-asa ay huwag munang pumalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga nasabing seaboards. Dahil inaasahan pa rin yung maalon hanggang sa napakaalon na karagatan. So, yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules. Keep safe, everyone.